Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang batang babae na naging asasin para hanapin at ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang pelikulang ito ay ang South Korean thriller film na ipinalabas taong 2017 na pinamagatang The Villainess. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kung saan ang 7 taong gulang na si Suk-hee ay nasaksihan ang pagpatay sa kanyang ama ng hindi nakilalang mga salarin, isang lalaki ang bumalik na tila may hinahanap. Nakita siya nito kung saan ito ang kaibigan ng kanyang ama na si Jang Chun at ibinente siya sa nagpapatakbo ng prostitution. Naniniwala si Suk-hee na ito ang pumatay ng kanyang ama. Nang gabing balak na itong pagsamantalahan may dumating para iligtas siya na nagngangalang Jung Sang, na iligtas din ito ng bata mula sa muntikan ng pagkakabaril. Dahil dito nagpa siya si Jung Sang na sanayin si Suk-hee upang maging kanyang asasin na ang layunin ay mahanap ang pumatay sa kanyang ama. Lumipas pa ang mga panahon na hanap na ni Suk-hee ang pinaniniwalaang pumatay sa kanyang ama, ngunit nadakip ito at nalamang hindi pala siya ang may kagagawan. Pero dumating si Jung Sang para iligtas si Suk-hee, nagkaharap sila ni Jang Chun na tila may ugnayan ang dalawa at doon na niya ito pinatay at nadaplisan naman si Jung Sang sa mukha. Matapos nito dumaan sila sa tindahan ng damit pangkasal dahil may namamagitan na sa kanila ni Suk-hee. Nang makauwi na sila sinuot ni Suk-hee ang damit at sinabi ang nalaman niyang ibang tao ang pumatay sa ama pero nakahanda siyang kalimutan na lang ang paghihiganti kung magpakasal sila at mamuhay ng normal. Kinalaunan na tuloy ang pagpapakasal ni Jung Sang at Suk-hee, matapos nito nagtungo sila sa Seoul para sa kanilang honeymoon ngunit ng gabing iyon may tumawag kay Jung Sang na dinukot ang tauhan na si Chun Moo. Umalis si Jung Sang mag-isa at pinabalik na niya si Suk-hee sa kanilang hotel. Ngunit nakatanggap na lang ng tawag si Suk-hee na patay na ang asawa, sinabi sa kanya ni Chun Moo na inutusan siyang hanapin ang totoong pumatay sa kanyang ama pero nahuli ito, sinubukan siyang iligtas ni Jung Sang na nauwi sa kanyang kamatayan. Galit na galit si Suk-hee at balak ipaghiganti ang pagkamatay ng asawa, pinigilan siya ni Chun Moo pero hindi ito nagpaawat at sumugod mag-isa sa pinagkukutaan hanggang na pumatay kay Jung Sang. Pagdating sa loob nakaharap niya ang napakadaming kalaban, pero nagawa niyang mapatay ang lahat ng mga naroon ngunit matapos ang paghihiganti nahuli siya ng mga otoridad. Nang madakip ito na pag-alaman nila ang husay niya sa pakikipaglaban, dinala siya sa intelligence agency ng South Korea upang gawing asset, at isinalang sa plastic surgery para bigyan siya ng bagong simula. Kalaunan sinubukang tumakas ni Suk-hee sa pasilidad na ikinagulat ang iba't ibang uri ng mga silid. Doon sinasanay ang mga magiging ahente ng ahensya sa iba't ibang uri ng kasanayan. Habang hinahanap ang daan sa pagtakas isang babae ang tumulong sa kanya para ituro ang daan palabas ng gusali, isa din pala itong agent ng ahensya na nagngangalang Kwon Sok. Matapos nito pinaalam ng agent kay Suk-hee na pinalabas nilang patay na ito at inalok na magtrabaho sa kanila. Tumanggi si Suk-hee at gusto na niyang mamatay dahil patay na ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Sinabi sa kanya ng agent na kailangan niyang mabuhay dahil mayroon itong dinadalang sanggol sa sinapupunan, kailangan niya lang magtrabaho sa kanila ng 10 taon at pag natapos maaari na siyang mamuhay bilang normal na tao kasama ang anak. Nanunood naman sa kanila si Hyun Soo ang agent na naka-assign kay Suk-hee upang bantayan ito. Isinalang si Suk-hee sa iba't ibang uri ng mga pagsasanay na magagamit niya sa hinaharap. Kalaunan nanganak na din si Suk-hee ng isang babae na pinangalanan niyang Yoon-hae. Paminsan-minsan palihim itong inaalagaan ni Hyun Soo kapag wala siya doon. Sa pagsasanay ang nagngangalang Kim Son ay masyadong brutal at madalas nang bubuli ng kapwa trainee. Hinamon niya sa laban si Suk-hee dahil balita niyang magaling ito pero hindi siya tumugon. Nang atakihin niya ng patalikod si Suk-hee na salag niya ang tangka nito, pinatulan na siya sa isang laban kung saan pinatikim sa kanya ni Suk-hee ang mga pinagagawa nito sa iba habang hangang-hanga naman ang mga agent na nanunood. Sinanay din sila sa paghawak ng baril pero bihasa na doon si Suk-hee. Nakatapat niya sa pagalingan ng pagbuo ng baril si Kim Son at habang ginagawa ito naalala niya ang nakaraan noong pinagawa ito sa kanya ni Jung Sang. Nauna siyang natapos bumuo pero hindi niya kayang kumalabit ng gatilyo dahilan ng muntik na itong mapatay kung hindi siya nailigtas. Sa kasalukuyan pinaputok na ni Suk-hee ang baril ng walang pag-alinlangan. Pagbalik ni Suk-hee ng silid nila ibinigay na sa kanya ang una niyang misyon,
na pag magtagumpay ito maaari na silang makalabas ng anak. Kinalaunan, pinuntahan na niya ang target na isang magaling gumamit ng espada. Nahirapan si Sukhi dahil talagang magaling ito pero sa huli nagawa niya ding mapatay. May parating din kaya agaran na siyang tumakas ngunit hinabol siya ng mga ito. Habang naghahabulan nakaharap niya sila sa laban at isa-isang pinatumba, ngunit hinarang siya ng kapulisan sa may tulay. Wala nang pagpipilian si Sukhi kundi tumalon sa ilog upang makatakas at doon na siya sa ibaba sinundo ng agent. Dumating na din ang araw na makakalabas na si Sukhi sa pasilidad. Nakita siya ng mga kasamahan at nagpaalam kay Minju na naging kaibigan niya na tumawag sa kanya pag nakalabas na din ito. Hinatid si Sukhi sa bago niyang lilipatang bahay na may bagong katauhang gagamitin, pero wala siyang kaalam-alam na may magbabantay sa kanya mula sa ahensya na si Hyunsu na kunwari nakasabay niya din sa paglilipat. Misyon nito ay ang makuha ang loob niya ngunit masyadong mailap si Sukhi, ganun pa man sinusubukan pa ding makipagkaibigan ni Hyunsu hanggang sa pinapa-background check na siya kay Kwon-sok na ibig sabihin pumalpak ang ahente nila. Maya-maya pa ibinalik ni Sukhi ang nahulog ni Hyunsu na litrato niya sa gamit nila. Nalaman niya din sa agent ang buhay nito na napatay ang asawa niya noon habang nagdadalang tao. Kinabukasan hindi na sana makaabot si Sukhi sa boss, gumawa ng paraan si Hyunsu upang makahabol ito nang hindi nahahalata ng driver. Sa isang grocery nagkita ulit sila, doon na nagsimulang maglapit ang loob ng dalawa kung saan ang pauwi si Sukhi sa kasagsagan ng malakas na ulan, sinundo siya ni Hyunsu na ikinagulat nito. Nang paakyat na sila inaya ni Sukhi si Hyunsu na manood ng play dahil isa siyang aktres, bilang ito ang kanyang trabaho pag walang misyon, natahimik na lang ang dalawa nang makita sila ng bata na magkasama. Nang sumunod na araw pag-uwi nila, bumaba na si Hyunsu ng sasakyan upang hindi sila mapag-isipan ng masama ng makakakita, pero pagdating ni Hyunsu inaantay pala siya ni Sukhi sa labas. Matapos nito nagsimula ng magkahulugan ng loob ang dalawa, biglang tinawagan si Sukhi para sa panibago niyang misyon, ibinili niya muna kay Hyunsu ang anak upang samahan ito ngayong gabi. Agarang umalis si Sukhi at nakita si Minju na makakasama niya pala bilang una nitong misyon, nakipagkita sila sa kanilang target para sa pagnanakaw ng mahalagang impormasyon. Palihim na kinuha ni Sukhi ang telepono ng target at nagpaalam na magbanyo sa kakinopya ang nilalamang data, ngunit paglabas niya bihag na ng target ang kaibigan. Napilitan siyang ibigay ang nakuha at doon na nila nakaharap ang mga ito na nagtutulungan sa matinding laban. Nang paalis na sila inatake si Sukhi pero sinalo ng kaibigan ang patalim dahilan ng mag-agaw buhay ito. Paglabas nila humingi siya ng tulong kay Kwon-sok para dalhin ito sa ospital pero mas importante pa sa kanila ang misyon. Si Sukhi ang sinisisi ng agent sa hindi nito ginawa ng maayos ang misyon hanggang sa binawian na ng buhay ang kaibigan. Umuwi na lang si Sukhi na hinang-hina sa nangyari, dumiretso na ito sa banyo para ilabas ang sama ng loob pero nakita siya ni Hyunsu kaya dinamayan siya nito. Samantala, ang nakuhang impormasyon ng ahensya ay patungkol sa organisasyong contract killer na pinapatakbo ni Jung-sang at nalamang isang double agent pala si Sukhi. Walang nakitang kahina-hinala si Kwon-sok kaya wala itong problema ngunit iminungkahi sa agent na sa kanya na ibigay ang target. Kinabukasan nag-propose na si Hyunsu, sinabi ni Sukhi na kapag nalaman niya kung sino talaga ito baka tumakbo siya bigla. Sumagot si Hyunsu na kahit ano pa siya hinding-hindi niya ito iiwanan dahil totoong minahal na niya talaga si Sukhi. Matapos nito nagpaalam ng magpakasal si Sukhi upang may kasama ang anak pag napatay ito sa isang misyon. Pumayag ang agent at nag-alok na siya ang maghahanda ng pagdadausan ng kasal niya na ikinagulat na lang ni Sukhi. Agarang tinawagan ni Sukhi si Hyunsu para ipaalam ang magandang balita, habang wala itong kaalam-alam na padala lang ang kasintahan ng ahensya. Kinalaunan dumating na ang araw ng kasal ni Sukhi, binisita siya ni Kim Son na hanggang ngayon hindi pa din tumitigil na mang-asar sa kanya. Tumawag ang agent sa kanya para makausap si Sukhi dahil ang totoo kaya ito nag-alok na siya ang mag-ayos ng kasal para sa isang misyong ipapagawa sa kanya. Ngunit nang tatapusin na niya ang target nalaman ni Sukhi ito pala ang dati niyang asawa na sa pagkakaalam niya matagal nang patay, hindi na nagawa ni Sukhi ang misyong patayin ang kanyang target at bumalik na lang sa loob para ituloy ang kasal pero hindi niya napigilang umiyak nang makita ulit si Jung-sang. Dahil sa pagkabigo nito ibinigay na kay Kim Son ang target na gustong-gusto naman niyang gawin, pinuntahan din ni Jung-sang ang lugar kung saan siya pinagtangkaan at inalam ang ugnayan ng ikinasal dahil hindi nila ito mamukhaan.
Pero naghinala na si Jung-sang na ito si Suk-hee, pinanood niya din ang pagtatanghal nito sa isang play upang maobserbahan. Matapos ang dula kumain sa labas ang mag-asawa, tinawagan si Hyun-soo ng ahensya kaya lumabas na muna ito saglit ngunit dumating si Jung-sang na ikinagulat ni Suk-hee na makita ito ulit. Nagpanggap siyang hindi ito kilala pero sinabi sa kanya ni Jung-sang kilalang kilala siya nito at pilit kinukuha ang loob. Nagpahiwatig na lang si Suk-hee patungkol sa ginanapan niya kanina sa dula na pinili na niyang kinalimutan ang nakaraan. Nang marinig ito ni Jung-sang umalis na din siya na kunwari nagkamali lang din siya na kilala ito. Sa labas habang kausap ni Hyun-soo ang chief, ini-record ni Chunmo ang napag-usapan nila at nalaman na ni Jung-sang ang katotohanan. Kinalaunan pagbalik ni Suk-hee sa trabaho may nagpadala sa kanya ng bulaklak na may kasamang flash drive, balak niya itong alamin ng walang nakakasunod kaya nagtago ito sa mga CCTV camera at nagtungo sa isang computer shop. Doon nalaman niyang isa itong audio file na naglalaman ng usapan ng asawa at ng chief patungkol sa totoong pagkatao ni Hyun-soo at parte lang ng misyon nito ang pagpakasal nila. Dahil dito binalaan ni Suk-hee si Jung-sang na may pinadalang tao upang patayin siya, dahilan nang mahuli nila si Kim-son na balak sanang isagawa ang kanyang misyon. Pinababantayan na ding mabuti kay Hyun-soo ang asawa dahil hinala nilang magtraidor ito, nadiskubre niya ding dating asawa ni Suk-hee ang target niya pero binalaan siya ng agent. Nagpaalam na muna si Hyun-soo sa asawa na uuwi sa probinsya para bisitahin ang inang may sakit, nagpanggap lang si Suk-hee na wala pa itong alam tungkol sa kanya. Kinalaunan, hinuli si Suk-hee ng agent, sinabi na niyang alam na niya ang katotohanan patungkol kay Hyun-soo na padala nila ito. Ganun pa man kaya siya nila dinakip upang gawing kapalit ni Kim-son bilang bihag habang walang kaalam-alam si Hyun-soo sa nangyari sa asawa, binilin lang sa kanya ng agent na alagaan ang anak ni Suk-hee. Nang patungo na ang mga ito para sa gagawing palitan tinambangan sila sa daan, napatay lahat ng agent habang may tama lang si Kwon-suk at nagawang makatakas. Ang grupo pala ni Jung-sang ang may gawa para iligtas si Suk-hee, pero umalis ito para puntahan ang anak. Pag-uwi ni Suk-hee nakita niya na lang biglang sumabog ang kanilang bahay at nahulog mula sa bintana si Hyun-soo kasama ang anak, binawian na din sila pareho ng buhay na ikinawasak ni Suk-hee. Matapos nito pinuntahan ni Suk-hee ang chief para ipaghiganti ang pagpatay sa pamilya. Itinanggi ng agent na siya ang may kagagawan at pinakita ang video footage kung saan matapos sunduin ni Hyun-soo ang anak naroon ang mga tauhan ni Jung-sang sa bahay nila. Sinet up lang pala nila si Suk-hee noon matapos ang kasal pero nabigo sila. Sinabi ni Hyun-soo na anak ni Jung-sang ang bata ngunit wala itong pakialam at ipinapapatay ito sa kanya kapalit ng kanyang kalayaan. Pero hindi ito ginawa ni Hyun-soo at nilabanan sila. Matatalo na niya sana si Chun ngunit pinatulog si Hyun-soo ng tauhan niya. Doon na nag-set up ang grupo na papalabasing pinatay ng agency ang pamilya ni Suk-hee pagdating niya. Buti na lang nakaligtas si Kwon-suk kaya nalaman ni Suk-hee ang katotohanan na ikinagalit nito. Nang paalis na si Suk-hee narinig niya ang audio record na totoong gustong magpakasal ni Hyun-soo sa kanya sa kabila ng pagtutol ng agent. Matapos nito isinagawa na ni Suk-hee ang paghihiganti na nagsimula pa sa kanyang ama. Pinalipad niya ang sasakyan sa kabilang gusali kung nasaan ang grupo ni Chunmo. Doon napalaban siya sa mga ito at isa-isang napatay ang mga tauhan nito. Napilitan ng umatras si Chunmo matapos silang maubusan ng bala. Nang sundan ito ni Suk-hee nakita niya doon si Jung-sang, gusto niyang malaman kung minahal din ba siya nito kahit konti. Inamin ni Jung-sang minahal niya ito ngunit dahil sa krimen na ginawa sa kanyang ama hindi na niya ito kayang mahalin. Naiyak na lang si Suk-hee sa nalaman at nagkaharap ang dalawa sa isang laban para ipakita kay Jung-sang ang ginawa sa kanya. Isinama siya ni Suk-hee sa pagtalon sa bintana at patuloy pa ding naglaban hanggang sa mahulog sila sa ibaba. Dahil parating na ang kapulisan isinama na si Jung-sang ng mga tauhan para tumakas, pilit silang sinundan ni Suk-hee subalit nabunggo ito dahilan ng tuluyan na silang makaalis. Kinuha ni Suk-hee ang sasakyang bumunggo sa kanya at ito ang ginamit para habulin sila. Nang makasunod ito dumaan siya sa likuran ng bus at binasag ang bintana para makapasok kung saan nakalaban niya ang mga ito. Nagkaharap ulit sila ni Jung-sang sa matinding laban ngunit hindi niya nakinaya pa sa dami na ng pinagdaanan, kaya ang ginawa ni Suk-hee ibinunggo niya ang sasakyan dahilan ng pagtaob nito. Nang magkamalay na ulit ito hawak niya pa din ang palakol upang tapusin si Jung-sang, pero bago niya pa nagawa narinig niya ulit ang sipol nung araw na pinatay ang ama, napatunayan niyang si Jung-sang nga talaga ang pumatay sa ama, doon na ito tinuluyan ni Suk-hee.
Paglabas niya ng bus na palibutan na siya ng otoridad, pero tumawa lang si Suk-hee na parang wala na sa sarili. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!